Hello everyone, how are you guys been doing? Hope you are in good condition. Ngayon lang ulit ako nag-post ng video kasi medyo busy ang person. This video has been taken last January 1. Nagkayayaan ng magkakaibigan na pumunta ng Taipei. Since wala naman kaming pasok kaya go tayo dyan. Ayan guys, nag-train pala kami papuntang Taipei. At first time kong sumakay ng train papuntang Taipei. Ayan na nga po at dumating na kami sa Taipei Main Station. At nag-ikot-ikot muna kami dito sa Main Station. Habang inaantay namin yung kapatid ng friend ko. Kasi siya yung parang magiging tour guide namin mamaya sa aming gala. Thankful nga kami kasi nandyan siya kasi hindi naman kami sanay dito sa north side. Kaya buti naman at nandyan siya. At yan na nga, kumain na nga kami dito sa Taipei Main Station, dun sa may food court. Kaya lang hindi ko masyadong gusto yung food. Pero kinain ko pa din kasi gutom ako. Ayan, ay tapos na kaming kumain at ready na kaming gumala. Ito na nga, sumakay na kami ng MRT dito sa may Taipei Main Station papunta ng Xinjiang. Kasi balak sana namin pumunta ng Wula, yung may waterfalls, kaso dapat kasi daw umaga ang alis kasi medyo malayo po yung Ulay waterfalls. So dito na lang muna kami sa may Xinjiang. Ayan pala yung itsura ng Xinjiang. At yun na nga, dumiretso na kami dito sa may Baitan Tourist Attraction. Malapit lang ito guys, sa Shenzhen Station. Pagkalabas nyo, yun na yung Baitan Tourist Attraction. At nandyan na rin yung Baitan Suspension Bridge. Hindi ko alam kung ano bang pronunciation ng Baitan or Bitan. Sobrang lamig nga pala ngayon dito sa bandang norte. Tapos yung sinuot ko pa medyo thin fabric lang. Kaya ayun, medyo nangangatal ako sa lamig. Ayan na nga at bumungad na sa amin ang napakagandang river. May activity nga pala sila dito, yung boating. Medyo excited na nga akong sumakay dyan sa may bangka. Kaso nagpipicture muna kami. Yan na nga at ready na kaming sumakay sa boat. Pang-apatan pala yung sinakyan namin. Since apat naman kami, so tamang-tama lang yung nasakyan namin. Swan boating pala ang tawag nito. Medyo nakalimutan ko lang yung price nito. Pero parang nasa mahigit kumulang 100 lang po ang bawat isa sa amin. Ayan, at parang hindi pa kami nakaandar kasi we try to figure it out first on how to use kasi hindi kami tinuruan yan. The two sisters are arguing already kasi hindi pa talaga kami umandar. At yun na nga, tinignan namin yung ibang boat kung paano nila pinaandar at nakuha naman namin. Yan, umandar na kami. Medyo mahirap pala yung ditidal. Kaya parang naisip namin mas maganda pala yung automatic. Pero okay na rin to kasi parang experience na din. Fun fact pala guys. Ang ibig sabihin pala ng bitaan or baitan or whatever. Ang ibig pala sabihin yan ay green lake. At meron pa silang ibang term nito. At isa pala to sa very popular recreational spot dito sa bandang north. At maliban pala dito sa sinakyan namin na swan boating, meron din pala silang bike rental at saka yung paddle boarding. Meron din palang businesses around the area like selling goods and restaurants. Pala yung bridge nila guys. According to my source,
yan pala ay nakumpleto noong 1937. At saka bago pa man noon, ang boating pala ang pinaka-transportation nila dito. Kaya grabe ang bilis ng panahon na paganda nila ng ganito ang lugar na ito. Ang galing naman nila. At yan na nga guys, nag-i-enjoy na kami sa pagpipilal. Sa bandang yan, nasa gitna na kami. Parang medyo malalim naman yung tubig pero hindi naman nakakatakot kasi may mga rescuer naman. Na pag anytime ma-stuck kami, may mga re-responde agad na mga rescuer. At yan na nga, napakagandang tingnan ng greenery that surrounds us. Napaka-refreshing ba naman tingnan. At dito, tinapos na namin ang activity na to. At medyo napa-exercise lang kami dito. Medyo nanakit lang naman ang mga paa namin. Pero okay lang kasi na-enjoy naman kami. At sa bandang yan, naglalakad-lakad muna kami at inikot namin yung buong recreational area. Kaso hindi na kami pumunta dun sa may bridge kasi medyo gabi na. Ang daming tao ngayon dito guys. Unlike sa Pilipinas na bawal tayong lumabas kasi pamahiin natin na bawal gumastos sa January 1. Yun na nga, dumating na kami dito sa may Ximending. Isa ito sa mga pinaka dinadayo ng mga tao dito sa Taiwan. At ang daming food stall dito. Kami naman, ang hinahunting namin ngayon ay yung bubble tea. Yung famous bubble tea dito sa Taiwan. Grabe guys, pinipilaan talaga yan. Ang pangalan pala niyan ay Xing Fu Tang. Ayan na nga guys, at nakuha ko na yung order ko. Totoo nga at napakasarap po niya, super. At yun na, nakita ko yung ka-workmate ko kaya nag-hi ako. Ayan na nga, no wonder pala na famous siya kasi napakasarap po. May chocolate chip siya sa loob kaya mas lalong sumarap. Yan na nga, bumili sila ng barbecue para sa hapunan. Sa akin, yung Indian food. At ito na nga yung day 2 ng aming trip dito sa Taipei. Dito nga pala kami nagstay sa bandang Taoyuan. Dito lang kami nakahanap ng medyo murang hotel. Medyo walking distance lang siya mula sa Taoyuan train station. 2 rooms pala ang kinuha namin. Tigdalawa kami sa isang room. At yan na nga, inaayusan ako ng kaibigan ko. Nagpapasalamat nga pala ako sa kanya at pinaganda niya ako, char. At tuwang-tuwa naman ako sa kinalabasan ng aking looks for today, char. Sa bandang to, tapos na pala kaming nag-breakfast niyan. Pre-breakfast pala yung kinuha namin. At nabusog naman kami. At ito na pala yung Ulay Waterfalls. Napakahaba pala ng biyahe namin dito. Mula Taoyuan papuntang Taipei Main Station. Tapos pumunta kami ng Shenzhen Station. Tapos sumakay na kami ng bus papunta dito. Mga estimated 45 minutes po mula Shenzhen Station hanggang dyan po sa Ulay Waterfalls. Tapos sumakay kami ng taxi papunta sa pinaka-entrance po ng Ulay Waterfalls. Ewan ko ba kung paano bigkasin itong Wolay or Olay. Kasi naririnig ko sa mga local residents, ang binabanggit nila ay Ulay. At siguro nga sila yung tama, char. Napakaganda dito guys. Sa entrance pa lang makikita mo ng napakaganda ng paligid. At dito pala kami dumiretso sa Yunshin Resort. Nagbayad kami ng less than $300 dyan. May other way pala ng paglibot dito sa Ulay. Yun ay tinatawag na log cart. Pero hindi kami nakasakay doon kasi dumiretso kami dito sa Yunshin Resort. At yun, cable car ang nasakyan namin papaakyat sa bundok. Actually, wala talaga akong idea sa pagpunta dito guys. Kasi sumama lang ako sa kanila.
At hindi din ako nag-search kung ano ba talaga itong Ulay Waterfalls. Basta na lang ako sumama sa kanila. So guys, pag gusto nyong pumunta dito, mas maganda po mag-log cart po kayo kasi makikita nyo po ang buong paligid ng Ulay Waterfalls. Yung log cart pala guys, yun yung maliit na train na umiikot dito sa buong Ulay. Kaya talagang mai-enjoy nyo po. At ito namang sinakyan naming cable car ay matatanaw nyo ang to the highest point ng Ulay Waterfalls. Char. Ayan, at habang paakyat na po yung cable car, makikita mo na madaming mga waterfalls na maliliit sa gilid-gilid. At napakagandang bundok at naglalakihang mga kahoy sa gilid. At ang galing nila kasi na-reserve nila yung forest. At yun na nga, nakarating na kami dito sa taas. Medyo nakakahinga lang dito guys, sobra. Nandito na kami. So guys, look at guys. The waterfall. That's so nice. Ang ganda. At yun na nga, nakarating na kami dito sa aming first activity, which is kayaking. Una, nag-observe muna kami at naglibot-libot habang inaantay namin yung aming turn. May mga instruction pala sila bago gawin ang activity na to. At yun na nga, naglibot-libot muna ako dito sa Yunshin Resort. At nagpipicture na rin kami. Ang dami naming picture dito, hindi na mabilang. Ayan guys, kung nature lover kayo, magugustuhan nyo talaga dito. Pwede din nga pala ditong mag-overnight stay kasi may hotel din dito. At yan na nga, nag-enjoy ako sa view dito. At ito na nga ang aming hinihintay. Nag-start na magpagal ang aking kaibigan. Ako naman yung taga-video. Ang galing na dyan sa part na yan. At yan na nga, dito sa part na to, paakyat na kami sa aming pangalawa at pangatlong activity. Look at that guys, it's so nice, right? At nandito na nga kami sa archery area. Ang ganda ng activity na to guys kasi nakaka-stress out. Marami din naman akong target niyan. At nakakatuwa yon. Ayun na nga, sa part na to, pababa na kami kasi pauwi na kami. Naghahabol lang kami ng bus nito. Kasi medyo hapon na at pauwi pa kami ng south. Rush hour pala itong part na to. Nagmamadali na kami, sumakay na kami ng train yan. Papuntang Taipei Main Station. Ang galing dito guys kasi may barrier yung station nila. So napaka-safe po. At napaka-obedient ng mga tao dito kasi they all follow the rules. At isa yun sa nagustuhan ko dito sa Taiwan. At ito na nga, kumain muna kami ng dinner bago sumakay ng bus kasi nagutom na kami nito. At yun pala ang kinain namin, nabusog naman kami noon. Ito na nga, pauwi na kami. Sumakay pala kami ng bus kasi para makita namin ang view sa labas. At nakaka-relax tingnan kung mag-bus ka. Unlike sa train na medyo busy ang mga tao tingnan kasi parang nagmamadali. Pero kami, hindi naman kami nagmamadaling umuwi nito kaya nag-bus kami at medyo cheap pala yung binayad namin.
Kaya nakasave kami. 4 hours pala ang biyahe namin dito pauwi ng south. So, we have a lot of time to take a rest and enjoying the view outside. This night trip is so relaxing and quite comfortable as well kasi napaka-smooth lang ng paligid at napakagandang tingnan sa labas. At yun na nga guys, na-enjoy ako sa trip na to. Salamat sa panonood. God bless us all!